Hello mga boss. Balik po tayo sa luto-lutuan portion natin. Ayan, maggisa po tayo ng ang ating pork. Ayan, halu-haluin lang po natin yan mga kaibigan at tayo magluluto ng masarap at masustansyang ulam. Ayan, tutustahin, ay lang natin yan, papabrownin lang natin ng konti yan para maging masarap. Konting-konti lang po. Yan. Gisa-gisa lang po. Konting alog-alog lang sa kawali para hindi masyadong manikit. At regular na kawali lang po ang gamit natin dyan, mga kaibigan. Yan. Tayin lang po natin sandali. Medyo pa-brownin lang natin yung kabilang side. Konting haba ng pasensya. Yan. Haluin natin at naninikit na po sa kawali yung mga pork natin dyan. Ayan, kung nakikita nyo po mga kaibigan, yung kabilang side medyo nagkakaroon na po siya ng browning. Ayan. Palalabasin lang po natin yung aroma niyan, yung baboy natin, yung mga tubig-tubig niya para medyo humalo sa ating mantika yung lasa niya. Ayan, iset aside lang natin sa kabilang side ng kawali. At tayo po ay magigisa na ng bawang. Ayan po, bawang po. Konting bawang. Mga ilang lang po yan ng bawang. Ayan. Isayin lang po natin siya dyan hanggang magkaroon ng tusta. At i-ready na rin po natin ang susunod. Ang ating sibuyas. Sa pagkakataong yan, naluluto na yung baboy sa kabilang side, pati yung bawang. Sabayang pagbigkas na po yan, mga idol. Yan. At naamoy na po, na bumabango na po ang bawang. Kaya sasarap lalo yan, mga tropa. Nakakapagpabisa talaga yung lasa ng bawang, yung kapit na kapit siya sa pork. Tapos po, haluin na po natin siya. Kasi baka mamaya masunog ng todo yung bawang. Hindi po maganda kalalabasan, papait po. Yan. Pag iba po, maganda yung pagkaka-browning natin sa pork. Habang nagigisa tayo, naluluto ng maayos ang pork natin. At maglagay na po tayo ng sibuyas. Isang sibuyas lang po yung nilagay ko. Medium lang po yung laki niya. Medium yan. Tama na po yan. Yan. Gisa-gisa. At i-ready na rin po natin ang ating kasunod na sangkap. Yun po ay ang kamatis. Kamatis na masarap. Masustansya. Pampakinis ng balat. Medyo dinamihan po natin yung kamatis natin dito sa ngayon sa ulam natin. Ayan Ano po yan? 3 malalaking kamatis po ang nilagay natin dyan. Ganda po ng kamatis. At mura po ngayon ang kilo ng kamatis dito sa amin. Dito po sa amin, 40 per kilo po ang kamatis. Diyan po yan sa inyo. Magkano na po ang kamatis? Baka yung iba dyan, mas mura pa yung kamatis. Kasi dito sa amin sa Manila, 40 ang kilo. Gisayin natin yan, yung lalambot po yung kamatis. Para mas mabilis, takpan po natin. Yan. O, diba? Mabilis lumambot.
Kita nyo naman po, napipisat-pisat na po yung ibang kamatis. Masarap na masarap at mabisang mabisa po yan. Lagyan po natin ng patis. Konting patis lang para lumabas ang moisture ng ating pork at ng kamatis. Lagyan po natin ng paminta. Ang pamintang matagal lumabas. Diyan sa peppermill, parang kailangan ko ng palitan yung peppermill ko, kaya baka barado na. Konti na lang ng lumalabas eh. Dagdagan ko na lang mamaya yan. Gisahin lang po natin ng maayos. Huwag po tayong magmamadali. Mas maganda po kasi yung maayos yung pagkakaluto. Yan, lagyan po natin ng oyster sauce. Sa pagkakataong yan, para pumasok at manuot po yung oyster sauce sa loob ng ating pork. Dalawang oyster sauce po pala ginamit ko dyan. Para ganap na ganap po. Medyo marami po kasi yung lulutuin natin para makapagbaon po ang ating mahal na asawa. Yan. Kaya dinamihan natin yung luto para kinabukasan meron siyang babaunin. Hindi na siya bibili. Kasi mahal ang ulam doon sa kanyang pinagtatrabahan. Lagyan din po natin yan ng konting chicken powder. Diba? Yan po isang sa sikreto na nagpapasarap yan. Malinamnam po talaga pag nilagyan ng chicken powder. Kita nyo po yung consistency niya. Malapot po, di ba? Di po tayo maglalagay ng tubig dyan ng magpinakasarsa niyan. Yung katas ng pechay mamaya. Ayan po, nilagay na rin po pala natin yung mga tokwa natin. Ano lang po yan, 3 pirasong tokwa. Yung tokwa lang po sa palengke, yung tagsasais po. Ayan. Ihalo na po natin dyan. Pero may isa pa akong ginagawa dyan mga kaibigan, yung piniprito muna yung yung tokwa. Tinatoppings ko. Pagkaluto na, pag nagisa na yung pechay, tsaka yung lahat, pag naluto na, toppings ko siya, crispy yung tokwa. Pero ngayon hindi po ganun ang ginawa ko. Yung malambot lang po na tokwa. Parang ganyan yung masarap. Yun po yung prepared kong sa tokwa ngayon, yung malambot lang. Yan. Okay na po yung ganyan. Malambot. Dumidikit-dikit na yung mga tokwa-tokwa natin dyan sa kawali. Kaya kailangan natin halu-haluin, ganyan na ganyan po yan. Nang ilagay na po natin yan. Tingnan nyo po, napakadaming pechay po yan. Pero pag naluto po, talagang umiimpis yan kasi yung katas-katas po niyan, sasabog yan dyan sa natin, mga ginisa natin pork. Uy, may nalaglag pa na isa. Yan. Pero hindi na po natin lalagyan kasi nalaglag na rin sa gilid eh. Yan, ganyan lang po. Ang dami po niyan sa itsura sa unang tingin na ganyan. Pero pag naluto po yan, hindi lalampas sa kawali yan. Diyan po, lampas sa kawali. Ngayon, takpan po natin at maghintay lang po tayo ng mga ilang sandali. Paimpisin lang po. Yan medyo umimpis na po yung ilalim, yung ibabaw na lang po. Pag hinalo po natin yan, makikita nyo. Diba po? Bumababaw na po. Haluin lang po natin ng maayos para ma-distribute yung mga sauce. Lalagyan pa po natin yan ng ng soy sauce. Konting soy sauce lang. Pang pandagdag lasa din. Nagkakaroon na ng sabaw-sabaw sa gilid.
Ayun o, nakikita nyo, napapansin nyo po. Ayan. Kasi kumakatas na po yung mga yung stem ng pechay. Okay. Pwede na natin tikman. Tikman po muna natin para ma-adjust natin lasa. Yun. Kailangan natin lagyan yan ng toyo. Yan. Lagyan natin ng konting toyo para merong malalim na lasa. Tsaka dagdagan po natin yung paminta. Kasi talagang konti yung lumalabas talaga dyan sa peppermill ko eh. Titignan ko nga po yan, baka mamaya may bara-bara na eh. Yan, medyo hinaan lang natin yung apoy at nasusunog po yung ilalim. Halo, nakita nyo po, umimpis na yung pechay natin, para nawala na yung pechay. Nangibabaw na po yung tokwat tsaka yung mga pork. Ayan po. Yan, mga ilang sandali na lang po. Tikman po muna natin. Yun. Luto na po yung sabaw natin. Masarap na po. Yan. Okay, handa nyo na ang kanin. Okay na to. Kain na tayo. Salamat po sa panonood. Ganito po siya sa malapitan. Kita nyo naman po, di ba? Na halos nawala na yung pechay. Nangibabaw na po yung mga pork natin. Salamat po sa panonood. Bye-bye!